Isel Mark Alvin, Pablo, Edita Estelita, Dionisio, Lorenzo Lucina, Antonio Jr. and Sr., Martin Maria Raymond, Maria Consolacion Sevillano, Felix Nicasio, Margarita Rodrigo Sr., Amada Loreto Luis Jr. and Sr., Antonio Dario, Jesus Juanita Pedro, Carolina Antonio Ramon Iluminada Luisa Beatriz Nieves Juana Joshua Rosalina Maria Lourdes, Bonifacio Jose Rogelio, Berto Loreto Urbana Aquilino Rosita Colly Arthur, Elena Analiza Virgilio Rosalie Rosita, Loreto Modesta Adoracion, Ruth, Carmen Renato Helen Aida, Dominador Juliano, Ruperto Avelina Baltasar Camille Vivian Arwil, Martina Apolinaria, Carlos Lolita Antonio Artemio Segundino, Isidro Florencia Ruperta Emilio, Jesnard, Olimpio Noli Anunciacion, Vicente Lazaro Juliana Casiano, Juanito, Borgoña Michael Isidro Sr. Coreta Remedios, Antonio Arturo Tarsila Alfredo Virginia Eleuterio, Darlita Celestino, Dionisia Anali Pedro Monico, Horfensia Enrico, Emerita Ambrosio Rosa, at para sa lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio at wala nang nakaalala. Lumuhod po tayo at manalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Pag-aalay sa araw-araw. Jesus, sa pamamagitan ng kalinis-linisang puso ni Maria at ng tapat na puso ni Jose, inialay ko sa iyo ang aking mga panalangin, gawain, kagalakan at tiisin sa araw na ito, kaanib ng banal na sakripisyo ng misa sa buong daigdig. Inialay ko ito ukol sa lahat ng adikain ng iyong mahal na puso para sa kaligtasan ng mga kaluluwa, pagbabayad puri sa kasalanan, at pagsasama-sama ng lahat ng Kristiyano. Inialay ko ito ukol sa adikain ng mga obispo, kaparian, at lahat ng kasapi ng apostolado ng panalangin, at lalong-lalo na ukol sa mga adikain ng Santo Papas para sa buwan na ito ng Setyembre. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Tayo po ngayon ay nasa ika-24 na linggo sa karaniwang panahon. Ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwang ay si Reverend Father Ryan Salvacion. Sabayan po natin ang koro sa pambungad na awit. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.
ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Berheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Gloria in excelsis Deo.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, Ikaw ang lumikha at tagapamahala ng tanang umiiral. Tunghayan mo kami upang iyong away aming maranasan at ipagkalob mong Ikaw ay aming wagas na mapaglingkuran. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Itinuturo ni Sirach na dapat magpatawad ang bayang Israel upang ito rin ay patawarin ng Diyos. Kapag ating pinatatawad ang ating kapwa sa kanyang pagkukulang, atin ding mamamalas ang walang hanggang pag-ibig at awa ng Diyos. Pagbasa mula sa aklat ni Sirach. Ang puot at pangingit-ngit ay dapat ding kamuhian, ngunit sa makasalanan, yan ay pangkaraniwan. Natatandaan ng Panginoon ang kasalanan ng bawat tao, at ang mapaghiganti ay paghihigantihan din niya. Patawarin mo ang kapwa sa kanyang pagkukulang, at pag ikaw ay dumalangin sa Diyos, patatawarin ka rin naman. Ang nagtatanim ng galit laban sa kapwa, pag tumawag sa Panginoon, walang kakamtang awa. Kung hindi ka nahahabag sa iyong kapwa, paano mong ihihingi ng tawad ang iyong kasalanan? Kung ikaw na tao lamang ay nagkikimkim ng galit, sino magpapatawad sa iyo sa mga kasalanan mo? Alalahanin mo ang iyong wakas at pawiin mo ang iyong galit. Isipin mo ang kamatayan at sundin mo ang kautusan. Dili-dilihin mo ang kautusan at huwag kang magalit sa kapwa. Alalahanin mo ang tipan ng kataas-taasan at matuto kang magpatawad. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Panginooy, papurihan, purihin mo kaluluwa. Ang pangalan niyang banal, purihin mo sa tuwina. Ikaw, aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan, at huwag mong lilimutin yaong kanyang kabutihan. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang lahat kong kasalanay, siya ang nagpapatawad, at anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. Sa bingit ng kamatayan, ako ay inililigtas, at pinagpapala ako sa pag-ibig niya't habag. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Banayad nga kung magalit, hindi siya nagtatanim. Yaong taglay niyang galit, hindi niya kinikimkim. Kung siya ay magparusa, di katumbas ng pagsuway. Di na tayo sinisingil sa nagawang kasalanan. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang agwat ng lupa't langit, sukatin may hindi kaya. Gayon ang pag-ibig ng Diyos sa may takot sa Kanya. Ang silangan at kanluran, kung gaano ang distansya. Gayong gayon ang pagtingin sa sinumang nagkasala. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ipinaalala sa atin ni San Pablo na si Jesus ang tanging Panginoon, walang nabubuhay o namamatay para sa sarili. Tayo ay kapwa-lingkod ng iisang Panginoon, kung kaya hindi tayo dapat mabilis sa paghusga ng ating kapwa. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid,
Walang sinuman sa atin ang nabubuhay o namamatay sa kanyang sarili lamang. Kung tayo'y nabubuhay, nabubuhay tayo para sa Panginoon. At kung tayo'y namamatay, namamatay tayo para sa Panginoon. Kaya nga mabuhay o sa mamamatay, tayo'y sa Panginoon. Sapagkat si Kristo ay namatay at muling nabuhay upang maging Panginoon ng mga patay at mga buhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Parangalan po natin ng mabuting balita ng Panginoon. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit si Pedro kay Jesus at nagtanong sa kanya, Panginoon, makailan kong patatawarin ang aking kapatid na paulit-ulit na nagkakasala sa akin? Makapito po ba? Sinagot siya ni Jesus, hindi ko sinasabing makapito, kundi 70 ulit pa nito. Sapagkat ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Ipinasya ng isang hari na pagbayarin ang kanyang mga lingkod na may utang sa kanya. Unang dinala sa kanya ang may utang na 10 milyong piso. Dahil siya'y walang ibayad, iniutos ng hari na ipagbili siya, ang kanyang asawa, mga anak, at lahat ng ari-arian upang makabayad. Nanikluhod ang taong ito sa harapan ng hari at nagmakaawa. Bigyan pa ninyo ako ng panahon at babayaran ko sa inyo ang lahat. Naawa sa kanya ang hari, kaya ipinatawad ang kanyang mga utang at pinayaon siya. Ngunit pagkaalis niya roon, ay nakatagpo niya ang isa sa kanyang kapwa lingkod na may utang na 500 piso sa kanya. Sinunggaban niya ito at sinakal, sabay wika, magbayad ka sa utang mo. Naglumuhod iyon at nagmakaawa sa kanya, bigyan mo pa ako ng panahon at babayaran kita. Ngunit hindi siya pumayag. Sa halip, ipinabilanggo niya ang kanyang kapwa lingkod hanggang sa ito'y makabayad. Nang makita ng kanyang mga kapwa lingkod ang nangyari, sila'y labis na nagdamdam. Pumunta sila sa hari at isinumbong ang nangyari. Kaya't ipinatawag siya ng hari. Ikaw, napakasama mo, sabi niya. Pinatawad kita sa utang mo sapagkat nagmakaawa ka sa akin. Nahabag ako sa iyo. Hindi ba dapat ka ring mahabag sa kapwa mo? At sa galit ng hari, siya'y ipinabilanggo hanggang sa mabayaran niya ang kanyang utang. Gayon din ang gagawin sa inyo ng aking amang nasa langit kung hindi ninyo patatawarin ang inyong kapatid. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Mga minamahal na kapatid, magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin po, Father. Ang ating mga pagbasa para sa ika-24 na linggo sa karaniwang panahon ay nagtuturo sa atin tungkol sa pagpapatawad. Galing po sa aklat ni Sirach,
galing po sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Roma at sa ating ebanghelyo ngayon ayon kay San Mateo. Napakagandang aral, napakagandang turo, pagpapatawad. Pero napakagandang aral, pero napakahirap gawin. Madaling sabihin, pero mahirap gawin. Pagpapatawad. Napagtanto ko po na ang pagpapatawad ay isang napakahirap na gawain some 10 years ago. Ako po ay na-assign sa DSWD Home for Girls. At ano po yung ginagawa ko doon? Tinutulungan ko yung mga batang babae na naninirahan doon because they were abused by their own family members. You give spiritual guidance. You give counseling. You accompany them. So, sa araw po ng Sabado at Linggo ay nandun po ako sa kanila. And you realize that forgiveness is quite difficult. Lalong-lalo na kung magkwento na yung batang babae, ginahasa ako ng sarili kong ama. Inabuso ako ng sarili kong mga magulang. So yung mga taong dapat magmamahal sa kanila ay siya mismong sumira sa buhay nila. Puno ng galit, puno ng puot. At kung puno ng galit at puno ng puot ang puso ng isang tao, hindi siya makakapagpatawad. And the anger and the hatred is understandable, my dear brothers and sisters. I guess all of us have some kind of experience of the difficulty to forgive. Dahil alam natin na tayo ay nasaktan at alam rin natin na tayo rin ay nakasakit sa ating kapwa. At meron ding mga tao na mahirap para sa kanila na patawarin tayo. You know, when I was still in high school, yung English teacher po namin, meron po siyang ipinamemorize sa amin. Isang linya galing po kay Alexander Pope. Si Alexander Pope po isang Ingles na balagtas. Ano ho ba yung sinabi ni Alexander Pope? To err is human, to forgive is divine. Ang pagkakamali ay sa tao, ang pagpapatawad ay sa Diyos. Ano ho bang mensahe nito para sa ating lahat? Na kung tao lang, ang tao ay hindi makakapagpatawad. Pero dahil sa kaloob ng Diyos, dahil sa grasya ng Panginoon, ay nabibigyan ang tao ng kakayahan na magpatawad. In other words, forgiveness is a grace. Kasi kung tayo lang po, my dear brothers and sisters, ano ho ba yung gusto natin? Gumante. Sinaktan mo ko, sasaktan rin kita. Sinuntok mo ko, susuntukin rin kita. We want to get even with the people who hurt us. Pero ano yung turo sa atin ng ating Panginoon? Na tayo ay dapat palaging magpatawad. Tinanong po siya ni Pedro, Panginoon, ilang beses po ba dapat magpatawad? 7 beses po ba? Bakit po ba 7? Why 7, my dear brothers and sisters? Because for the Jews, 7 is the number of perfection. So kung 7 beses ka nang nagpatawad, it only means to say, you did what is right, you did what is perfect. So kung sobra na dyan, ay it's beyond your capacity already. Pero ano bang sinabi ni Kristo? Hindi ko sinasabing makapito, kundi 70 ulit pa nito, 70 times 7 times. Anong ibig sabihin? You have to forgive always. And Jesus is that telling us that to forgive is something that we can do on our own. Dahil Kristiyano tayo, dahil bininyagan tayo, at si Kristo ay nananahan, Christ is present in us, we are given the power to forgive. At in the moment, forgiveness is quite difficult. We have to ask for it. We have to beg for it. Panginoon, turuan niyo po akong magpatawad tulad ng pagpapatawad niyo sa akin. Yan ho yung sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo.
na papatawarin tayo ng Diyos kung tayo ay matututo ring magpatawad sa ating kapwa. Yung aklat ni Sirach, gano'n rin po yung sinasabi. Bayan ng Israel, papatawarin kayo ng Diyos kung marunong kayong magpatawad sa inyong kapwa. So in other words, this is the standard of forgiveness. So si Kristo po, hindi lang po niya sinabi sa atin na magpatawad tayo, kundi ginawa rin po niya ang pagpapatawad. He forgave those who offended Him. Ano ho ba yung isa sa 7 last words ni Kristo sa krus? Panginoon, patawarin mo sila dahil hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Christ made an excuse for those people who hurt Him, for the people who offended Him, even for the people who killed Him. So in other words, hindi lang po sinabi ni Kristo, ginawa po niya. He acted upon His teaching on forgiveness. Kaya nga ho, yung standard natin, yung modelo natin sa pagpapatawad, ay ang ating Panginoong Hesukristo. Pinatawad tayo ng Diyos, magbigay rin tayo ng kapatawaran sa isa't isa. And this is a grace that we have to ask from the Lord. Yan po yung sinasabi sa atin ni San Pablo, tayo ay sa Diyos. We belong to the Lord. Either in life or in death, we belong to the Lord. In other words, may kakayahan tayong magpatawad dahil ang Diyos ay nasa puso at diwa natin. Christ is living in us. So in the process of it, mahirap ang pagpapatawad. Here comes now the power of prayer. Kasi hindi ho yan immediate, in a snap of a finger, mapapatawad natin yung mga taong nakasakit sa atin o tayo po ay papatawarin din ng mga taong nasaktan natin. But with the power of prayer, with the power of begging from the Lord for the grace of forgiveness, we will be forgiven by others and we can also forgive other people. You know, this is my realization, my dear brothers and sisters. Ang pinakamahirap na klase ng pagpapatawad ay ang pagpapatawad sa mga miyembro ng ating pamilya. Kasi kung hindi mo yan kilala at sinaktan ka, ano naman ngayon, hindi naman tayo magkakilala. Pero kung kapamilya mo at mahal mo, mas mahirap magpatawad dahil you are expecting that person to love you. Pero anong ginawa sa'yo? Sinaktan ka. That's why when there is so much love, there is greater hurt. And when there's greater hurt, the more difficult to forgive. That's why, in our life, lalong-lalo na sa pagpapatawad sa ating mga mahal sa buhay, it entails the grace of God. It cannot simply be our own human capacity. We have to ask for it. Kaya nga ho, everyday, araw-araw, sinasabi natin sa banal na misa, ipinapanalangin natin sa banal na rosaryo, o sa kung ano pa mang mga panahon na tayo nagdarasal, Ama namin, Panginoon, patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkasala sa amin. So if Christ taught us this prayer, it only means to say we have to beg for the grace of forgiveness in our day-to-day lives. Dear brothers and sisters, yes, forgiveness might be difficult. Forgiveness might not be an easy process. But rest assured, my dear brothers and sisters, if we simply entrust ourselves to the Lord and ask for that grace, He will be able to forgive, just like the way Jesus has forgiven each one of us. So much forgiveness has been given to us. Kahit marami po tayong pagkukulang, pagkakasala sa Panginoon, let us also do the same. And rest assured, if you have the desire to forgive, God will give you the grace to forgive wholeheartedly. Amen. Please stand. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, isang anak ng Diyos, Panginoong nating lahat,
nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria Berhen, pinagpagkasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus sa matay nilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, na may katlong araw na buhay namang muli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at uhukom sa nangabuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ganap tayong pinatatawad ng Diyos Ama, kaya't inaasahan din tayong magpatawad ng lubusan sa ating kapwa. Dumalangin tayo sa Kanya na may sa buhay natin ang tunay na pagpapatawad, buong pagtitiwala nating sabihin, Ama, tulungan mo kaming magpatawad. Ama, tulungan mo kaming magpatawad. Nawa ang simbahan na patuloy na umaakay sa mga makasalanan ay manatiling tapat sa kanyang pagtahak sa landas ng pagbabalik loob at pagbabago. Manalangin tayo. Ama, tulungan mo kaming magpatawad. Nawa ang mga pinuno ng pamahalaan at ng hukbong sandatahan ng bansa ay makipagdialogo sa lahat ng sektor ng lipunan tungo sa kaunlaran at kapayapaan. Manalangin tayo. Ama, tulungan mo kaming magpatawad. Nawa ang mga biktima ng terorismo, giyera at pandarambong ay makatanggap ng hustisya at pagkalinga mula sa mga pinuno ng bansa. Manalangin tayo. Ama, tulungan mo kaming magpatawad. Nawa ang bawat pamilya at pamayanan ay maging daluyan ng pagpapatawaran na nagmumula lamang kay Kristo. Manalangin tayo. Ama, tulungan mo kaming magpatawad. Naway kahabagan mo, O Diyos, ang mga kapatid naming namayapa. Manalangin tayo. Ama, tulungan mo kaming magpatawad. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Ama, tulungan mo kaming magpatawad. Tunghayan mo, Ama, ang iyong bayang sugatan. Palitan mo ang aming mapagmatigas na puso ng pusong mapagpatawad at mapangunawa sa aming kapwa. Batid namin kung wala ang iyong tulong, walang lakas para magpatawad. Ikaw na nabubuhay at nagahari, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, mawain mong dinggin ang aming mga pithaya at paunlakan mo ang paghahaing aming inihanda upang ang mga handog ng bawat isang nagbigay para sambahin ang banal mong ngalan ay magkamit ng karagdagan mong kasiyahan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo naming Panginoon. Lubhang nabagbag ang kanyang loob sa pagkakamali ng tao sa sansinukob, kaya't minabuti niyang siya'y ipanganak ng berheng bukod mong pinagpala sa babaeng lahat. Sa labi ng imbing kamatayan, kami inagaw ng namatay mong anak. Sa pagkabuhay niya, kami kanyang binuhay, upang kaugnayan namin sa iyo'y huwag magwakas. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawat ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan yung Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Itong aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, itong kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa at ni Roberto naming Obispot ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming naimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Yan din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuluyan sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Berheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng anak naming Panginoong Hesukristo. Ipsum et conipsu et tenihipsu, Est brio patni potentiatit Spiritus Sancti omnis honor et gloria per omnia saecula saeculorum. Sa tagubilin ng mga nakakagaling na utos at turnesos na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming Hesus Kristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo,
Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. Sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Itong nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Sa lupa, sumibol kang masigla, matapos kang yurakan ng mga masasama. Sumilang ang liwanag ng mga nawawala, tinapay ng buhay, pagkain ng dugha.
us strength each day, so we don't tire as we witness to your love and care. To those in greater need, both near and far away, may we lead them back to you, all those who've gone astray. Lumuhod po. Panalangin kay San Jose. O pinagpalang San Jose, dumudulog po kami sa iyong karangalan. Idinadalangin namin sa iyo ang aming parokya at ang buo naming sarili upang ikaw ang aming maging ama sa tuwina, aming tagakupkop at patnubay sa landas ng kaligtasan. Ipagkamit mo para sa amin ang lalong matibay na kalinisan ng puso, ang lalong maningas na pagnanais sa kabanalan. Bilang pagsunod sa iyo, gagampanan namin ang lahat naming gawain, alang-alang sa lalong ikararangal ng Diyos at sa pakikiisa sa kamahal-mahalang puso ni Jesus at kalinis-linisang puso ni Maria. At ikaw, o pinagpalang San Jose, idalangin mo kami at nang kami makabahagi sa kapayapaan at kaaliwan ng iyong magandang kamatayan. Amen. San Jose, aming patron, ipanalangin mo kami. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming kalooban naway pagharian ng aming tinanggap na pakikinabang o pagwag ang diwa namin ng umiral o ng bunga ng pagdiriwang ang laging mamayani sa amin. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan upang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos.